So what's up mga kumag, I'm back ng inyong online judge. Walang iba kundi judge yan. Okay guys, sa vid natin na to, wala tayong video or battle na re-reviewin. Reviewin natin, try natin reviewin yung Ahon 15 na lineup, 'di ba? So kailan to ni-release, no? Kailan ni-release yung lineup na to? Parang last week, no? Pero napapaisip na ako noon na kumbaga gusto ko siyang bigyan ng review yung lineup na to kasi kakaiba nga yung lineup na to sa mga past ahon na binigay sa atin ni Boss Arik, 'di ba? Kaya ayun, napaisip ako noon humingi ako ng sign. Sabi ko kako re-reviewin ko yung bracket tuloy. Re-reviewin ko yung lineup pag merong nag-request. And to be honest guys, may nag-request nga. Kaya big shoutout kay kay Momoring 3374. Tana, ikaw ang unang-unang nag-request nitong Ahon 15 lineup. Kaya big shoutout sa iyo Momoring 3374. Dahil sa iyo, mare-review natin tong lineup. So, ito, mahirap, no? Hindi ko alam din kung paano ko to re-reviewin, pero since kilala ko naman yung mga battle MC na to, 'di ba? Especially yung mga battle MC na galing sa Motus, 'di ba? So, ayun, tignan natin kasi ano bang gagawin natin? Kung pipili ba talaga tayo dito, wala ba tayong ibibigay na tabla? Kasi 'di ba, minsan sa sobrang hirap mag-decide kung sino yung pipiliin. On paper pa lang to guys, hindi pa to battle mismo, on paper pa lang. So possibly na mali ako or iba yung maging resulta during the battle or after the battle, 'di ba? So yun, umpisahan natin. Zaki versus 30. So sa pagkakaalam ko, itong Zaki versus 30 na to, dapat mangyayari to sa PSP 'di ba? Kaso hindi natuloy si 30 kasi kaya napalitan ni Fukuda, 'di ba? 'Di ba? Tama. Nilabas na ni Boss Pibus dati yung parang sinabi na niya na may Zaki versus 30 nga daw sa Davao. Davao ba 'yun? O tama, Davao. Yung Zaki versus Fukuda, yun dapat si 30 yung kalaban ni Zaki doon So supposedly tapos na tong battle. Nung napanood ko rin yung vid na yon ni Boss P, nagulat din ako, sabi ko pucha, Zaki versus 30, laban na ng dalawang kampiyon. Pero yun nga, paglabas ng poster, hindi si 30 yung kalaban ni Zaki. So moving forward, eto na, Ahon 15 at natuloy na yung Zaki versus 30. So laban na ng dalawang kampiyon guys. So sa mga hindi nakakaalam, si Zaki kampiyon ng Kumugan Season 2, 'di ba? Kumugan Season 2, which is ang naging kalaban niya doon is si Rafian. Putang inang battle 'yon, 'di ba? Na-review ko na yung battle na 'yon, Zaki versus Rafian. Pwede niyo rin panoorin sa channel natin. Then si 30 naman, balik muna tayo kay Zaki. Si Zaki, sa pagkakaalam ko, yung mga nakalaban ni Zaki sa Sunugan, Kumugan Season 2 is sila Mastafit, sila Unico, si Rafian yung finals. Sino ba yung isa? Yung laban niya kay Mastafit, pucha, muntik pa siya doon, diba? Muntik pa si Zaki doon, laban niya kay Mastafit. Kay Unico naman, hindi ko alam kung ano nangyari kay Unico that time, pero parang hindi yun yung Unico na inaasahan ko. Then Rafian, pucha, dikdikan na battle yon. Ang mga pinagdaanan ni Rafian sa bracket na yon is ang naalala ko si Righteous One, si Harlem. Yun yung mga natatandaan ko. So nakalimutan ko na yung iba. Akata? Ayun, tama.
Ay, mali. Basta Harlem, Akata. Nakalimutan ko na kung sino isa. Basta sila yung nagtapat sa final. Zaki versus Rafia. Panoorin nyo yun. Kung di nyo na pa napapanood. Then si Thirdy naman, kampiyon naman ng Pedestal 2. Hindi ko na rin matandaan kung sino yung nakalaban niya sa first round. Pero Dave Denver sa second round. Then Pilos. Then Negoji. Which is, hindi rin biro nakalaban yung mga yon. So, yun, moving forward, yun nga, dalawang kampiyon ng magkaibang liga. Kumugan or Sunugan sa Kumu Season 2, then Pedestal 2, mga champs no? Ang mahirap mamili sa dalawang to kasi magkaiba sila ng style. Si Thirdy is, may pagka well-rounded kasi sumasabay na rin si Thirdy sa mga jokes ngayon. Kung napanood niyo yung mga battles ni Thirdy, sobrang flexible na ni Thirdy ngayon. Sobrang nag-improve na yung pen game niya from mga punto, punchlines, haymakers, yung mga ganong effective na angles, effective na references, 'di ba? Mabibigat na, alam mo yung mga direct na suntok para sa kalaban. Ngayon, may mga jokes na rin, bumabali na rin ng expectation si Thirdy, no? Kasi parang ina-expect mo ganito yung magiging performance ni Thirdy, pero meron palang may palo pala na jokes, 'di ba? So ganoon na rin nag-evolve yung style ni Thirdy. Then Zaki naman, ganun din, no? Kung napanood niyo yung mga last battle ni Zaki sa PSP, 'di ba? Pinipilit niyang i-improve yung battle mode niya kasi sa akin para sa akin hindi na ito yung Zaki na nagkampiyon sa Kumugan Kasi kung ako yung tatanungin nyo guys, mas gusto ko yung Zaki na nagkampiyon nung Kumugan kasi kakaibang Zaki yun andun yung pagiging agresibo, andun yung aura niya na hindi ka pwedeng lumapit sa akin, hindi mo ako kayang talunan. Ganun yung aura niya nung ganun yung aura niya nung Sunugan. 'Di ba? Ganun na ganun. Lalo na yung Kumugan Season 1. Tangina sino-sino yung pinagdaanan niya doon. Mzite, Romano, Lipcram. Which is palakas ng palakas, 'di ba? Natalo lang siya kay Pistol kasi wala pistolero yon, hindi umubra yung aura or yung presence ni Zaki kay Pistolero. Sobrang na-diffuse, sobrang napag-aralan ni Pistolero si Zaki that time. Kaya hindi talaga naging effective si Zaki. Pero going back, yung gusto kong Zaki is yung Zaki na nagkampiyon sa Kumugan. Kasi ngayon may mga na inaamin niya na nagre-rebat na siya, na pumapasok na rin sa mga joke time, 'di ba? Naglaland na rin yung mga punches niya sa entertainment, 'di ba? Ganon din So mahirap bigyan ng prediction yung battle, pero since na-imay natin yung style nila, I think lamang si Thirdy dito ng konting-konti lang, no? Pero ito syempre may pero, no? If ang lumaban na Zaki dito is yung Zaki na seryoso, Zaki na agresibo, Zaki na nagkampiyon ng Kumugan, men, sinasabi ko sa'yo, mahihirapan si Thirdy sa ganung Zaki, no? Pero syempre mag-ibig iba na 2024 magto 2025, so ito na yung style nila mismo. So based sa past performance nila kay Zaki na napanood ko laban kay Fuchs, 'di ba? Laban kay Fuchs, ibang Zaki rin 'yun 'di ba? Then kay Thirdy, hindi ko pa kasi napapanood yung laban niya kay Saint Ice. Kaya ang pinakalas na performance na napanood ko kay Thirdy is yung laban niya kay Ban. 'Di ba? Puta, ang lakas ni Thirdy doon, men. Para sa akin panalo si Thirdy doon, no? Na-review ko 'yon and binoto ko si Thirdy doon. So, doon tayo mag-base, no? I'll go with Thirdy sa sa match-up na to.
sa style, no? Sa style, mas well-rounded si 3D. Mas gamay niya yung pagiging well-rounded, no? Kasi si Zaki, sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang siya kumukuha ng bagong arsenals. Inaaral niya pa yung rebuttals, inaaral niya pa yung ganitong style, 'di ba? Which is si 3D para sa akin, ano na 'yon na-master na niya yung ganun. So, ayun, pero ulitin ko lang, if ang lumaban kay 3D sa gabing to, sa day 1 na to, is yung Zaki na nagkampiyon, yung more on slant rhyme, yung mga malulupit na, 'di ba? Ganun yung Zaki na nakilala natin, yung malupit sa slant rhyme. At mapapa-react ka talaga sa mga haymakers na binibitawan niya. Pero ayun, tignan natin kung, ulitin ko lang, kung yung Zaki, yung nalalaban di kay 3D is yung nagkampiyon, may hirapan si 3D dito. Pero kung as is na or based sa last performance nila, I'll go with 3D dito. Okay, so Zaki vs 3D, I'll go with 3D sa matchup na to. Sobrang dikit, no? Hindi ko din disregard si Zaki. Sobrang dikit na ito. Siguro deserve ng matchup na to ang 3-2 na score if 5 yung judges. Okay? So, Ruffian and Saint Ice. Putay, style clash na naman. Style clash na naman. May pagka-style clash na naman. Kasi, labanan ng dalawang MC na lumalagpas sa time limit. laban ni Saint Ice kay Unico ang haba ng rounds ni Saint Ice. Laban ni Ruffian, lahat naman ng laban ni Ruffian overtime siya. Pero sa akin mas pumupuntos kasi si Ruffian So sa akin mas magaling si Ruffian kumuha ng angulo. Mas para sa akin lang naman to. Kung may mga opinions kayo for Saint Ice, go ahead, no? Ano ko lang to, opinion ko lang. Unahin natin si Ruffian. So, Ruffian, syempre may titulo rin si Ruffian, kampiyon ng FRBL 1-up, yung pinakauna, 'di ba? So, ayun. Gagi, ang galing lang, tingnan nyo putulin ko lang saglit. Ruffian versus Manda Baliw, yun yung naglaban sa 1-up season 1, yun yung finals, no? Ruffian, Manda Baliw. Then Ruffian versus Zaki naman, yun din yung finals ng Kumugan season 2. So sila yung front line-up, no? Silang mga champions and finalist. Diba? Ang cute lang, nakita ko lang, Ruffian, Zaki, tas Manda Baliw, sila yung magkakasunod, which is may mga titles sa likod ng kanilang pangalan, 'di ba? So ayan, going back, Ruffian, Saint Ice. Sige, unahin na nga natin si Saint Ice. Si Saint Ice 4-bar set. Syempre, naka 4-bar set, technical. At some point, guys, hindi ko rin masyadong maabot yung mga references ni Saint Ice. May pagkamalalim din kasi. Pero yung laban niya kay Supremo, hindi ko alam kung parang yun yung huli kong panood sa performance ni Saint Ice. Para sa akin, feel ko nagpigil pa si Saint Ice doon Pero I think ayun yung pinakamalinis, pinaka magandang performance ni Saint Ice na napanood ko since Unico, no? Kasi parang tama, 'di ba? Unico yung una ko napanood, din Saint Ice kasi yung laban niya kay 3D hindi ko pa napapanood. So ayun, technical, syempre uulan na naman ng technicalan yung battle na to. Lyricism, punto. Labanan to ng labanan nga, sabi ko nga, labanan to ng mga battle MC na lumalagpas sa oras. Pero kung titignan natin siya on paper, may pagka rin may pagka style clash o may pagka similarities din sila. So parehas silang technical, parehas silang magaling din bumutas or humanap ng angulo. So siguro na lang,
own preferences na lang. Kasi mahirap mahirap tong lineup na to kasi mag-base ka na lang talaga sa performance, no, ng dalawang MC. So kung kanina Zaki versus Sturdy, nakita ko na mas lamang si Sturdy dito sa style. Dito naman sa Ruffian and Saint Ice, on preference na lang to guys, no? Depende na lang to kung ano yung makikita ni Ruffian na angulo na effective kay Saint Ice during the battle. Then kay Saint Ice naman, depende kung ano yung mga may isip niyang rebuttals, or ganoon din kay Ruffian, no? Kung ano yung maisip ni Saint Ice, or masusulat niya mga angles at references kay Ruffian. Kasi pares sila ng style talaga. May pagka-technical, no? May pagka umi-score sila sa mga punto talaga ng sa mga punchlines, sa mga haymakers, sa mga mabibigat na linya. So ganun sila umi-score sa battle So own preferences na lang talaga tong battle na to. Pero mas nakikita ko kasi na na mas malalim sumulat si mahirap, putang ina. Mahirap to, pero sabi ko nga, wala tayong itatabla sa na to. Wala tayong itatabla sa review natin na to. Kasi possible kasi na pag inalaw ko yung sarili ko na tabla yung yung lineup na to. Baka halos lahat to itabla ko. 'Di ba? Kaya I don't allow myself to choose tie sa mga matchups na to. So, yun, tulad ng Zaki versus Sturdy, I'll go with 30, sobrang dikit na scoring. Ruffian naman versus Saint Ice, own preferences sabi ko, pero nakikita ko kasi na mas mabigat sumulat si Ruffian. Si Saint Ice naman mas malawak. So, own preferences, mas gusto ko yung mga punto, yung bigat ng suntok ni Ruffian compare kay Saint Ice. So ako, I'll go with Ruffian dito sa lineup, sa matchup na to. So, yun. Hindi ako pumipili dahil bias So, ako gusto ko lang sa base lang sa sa opinion ko, since nare-review ko yung mga battle MC na to. And ayun nga, nag-base ako sa nag-base ako sa last performances nila. So, yun. Ruffian ako dito. Mas trip ko kung paano magsulat si Ruffian. Mas trip ko kung paano humugot ng angulo. Paano niya gawing bala yon, paano niya gawing mas mabigat na punto yon. So, Ruffian ako dito. Mandabalio Mirage. Putang inang hirap naman. Hirap ng Mandabalio Mirage kasi si Mirage kagagaling lang sa kampyonato. Then si Mandabalio naman kagagaling lang niya sa talo. So, syempre, if ikaw si Mandabalio, gusto mong bumawi. 'Di ba? Gusto mong bumawi and natapat pa na kakakampiyon lang yung pagbabawian mo. And tanong magpapabawi ba si Mirage? Syempre, andun yung ego niya na puta, kampiyon na ako sa Motus. 'Di ba? Tain ang lineup yan. Ang hirap, men. Pares silang iba. Alam mo yon, tangina, style clash na naman to. Isang comedy at isang kakaiba yung humor na si Mirage. 'Di ba? Mga battles ni Mirage sa flip top against Lord Manuel, Katana, siruto siya, tama? Talo siya kay Lord Manuel sa 1 minutes, then talo rin siya kay Katana sa zoning. Pero sa flip top ay sa Motus, tinalo niya si Pilo sa finals, tinalo niya si Casper sa semis, tinalo niya si Blaser sa eliminations, tinalo niya si Prince sa putang inang bibigat no? First round Prince, kampiyon ng Pulo 2023. Second round Blazer. Putang inang Blazer 'yan. 'Di ba? Semifinals Casper, na alam naman natin na tatlo na yung hawak na kampiyonato. Then Pilos na
nagbigay ng pinakamahirap na battle kay 30 para sa akin sa Pedestal 2. Pero yung laban naman ni Mirage tsaka kay Philos, parang binigay na talaga ni Phil eh. Diba? Binigay kay Phil. Ay, binigay na ni Phil. So, sa style naman, kakaiba yung humor ni Mirage eh. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung suntok niya. Kung manggagaling ba yun sa mga jokes. Kasi, di ba, may ganun na rin si Mirage ngayon. Di mo rin alam kung saan manggagaling yung parang out of nowhere, susuntok na lang eh. No? Out of nowhere, mararamdaman mo na lang na, ay putang ina, ang sakit nun ah. Di ba? Na may personal din si Mirage. 'Di ba? So ang hirap din itong battle na to. So kay Mandabalio naman humor din, no? Parehas silang may kakaibang humor sa battle. Parehas sila ang pinaka nakikita ko lang dito is style clash. So kung yung Zaki vs 30, pinili ko si 30 sa sobrang dikit. Then sa Ruffian Saint Ice naman, binigay ko kay Ruffian dahil mas prefer ko yung ganong sulatan niya. Sa Mandabalio Mirage naman, style clash eh, no? Technical, may pagka-technical si Mirage. Then si Mandabalio naman based sa plus performance niya. Na-outsmart siya ni Katane. Mahirap pero Shit. Ayun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, galing sa talo si Manda, si Mirage naman galing sa pagiging kampiyon sa Pedestal 3. So, andun yung ego ni Mirage na hindi naman sa bawal, pero syempre, he don't allow himself to lose. 'Di ba? So, parang ayoko matalo. Parang, 'di ba? Alam mo yun, gets nyo yun. Tayo na, ang hirap na pinapagawa sa akin ni Moring ni Momoring Pero ito, gusto ko naman tong review ng Ahon 15 lineup. Mandabalio Mirage. Puta, nahirapan ako. Isang comedy versus, 'di ba? Actually, parehas nga sila nagko-comedy, parehas silang nagko-comedy, parehas silang may mga technical bars, 'di ba? Pero tanginan niya, paano ko siya bibigyan ng hatol eh, no? Si Manda kasi, yun na yung laro niya. Men. Magpatawa. Pero kaya rin niyang sumabay sa teknikalan. Si Mirage naman, ang laro niya talaga is mga technical, pero kaya niya rin sumabay sa mga patawa. Baliktad sila eh, no? So, kung ang strength ni Manda is comedy, entertaining, or entertainment, si Mirage naman ang strength naman niya is yung mga pagiging technical. So, sabi ko nga sa inyo, style clash yung battle, and siguro kagaya ng Ruffian Saint Ice, preference mo na lang to as judge kung ano yung makikita mong mali sa ginawa nila. Kasi syempre, magi-stick yan sa magi-stick yan sa style nila. Unless, or pera lang, kung papasok si Manda sa pagiging technikalan, which is alam ko kayang sumabay ni Manda sa ganun. Si Mirage naman, if papasok siya sa mundo ni Mandabalio, alam ko rin, no, at some point, mapapatawa ka rin ni Mirage. Dahil nga, iba yung humor ni Mirage, eh. Diba? Si Mandabalio kasi, given na ganun yung gagawin niya. So, tignan natin kung may pagbali ng expectation. Diba? Pero on paper, mahirap talaga siya. Pwede ba natin balikan to or pwede ba natin itabla to? Pero sabi ko nga, di tayo magbibigay ng tabla eh. Ang hirap. Real talk. Mahirap. Itong Mandabalio Mirage. Akala ko mahirap na yung Ruffian Saint Ice eh. Pero itong Mandabalio Mirage, kakaiba to, men. Ang hirap na itong matchup na to kasi hindi mo alam kung magiging effective ba yung mga jokes ni Mandabalio
or magiging effective ba yung pagiging technical ni Mirage. Whew. Hirap. Real talk, hindi ako makaisip kung kanino ko ibibigay yung on paper matchup natin ha. Pwede nating ibigay kay Mirage to eh. Pwede nating ibigay kay MandaBaliw to eh. Mas mahirap pa to sa Ruffian Saint Ice, no? Napanood ko ng live yung Katana versus MandaBaliw sa Vuelta. Napanood ko ng live yun. Para sa akin, na-outpowered din ni Katana si MandaBaliw sa pagkakataon na yun. So, yun yung kailangan ni Mirage. Ma-outpower si MandaBaliw. Nasa momentum si Mirage ngayon. Si MandaBaliw naman galing sa talo kay Katana. Syempre, gigil bumawi. Pero, I'll go with Mirage sa na to, sa matchup na to. I'll go with Mirage. So, unang-una kong kinonsider, sabi ko nga sa inyo, syempre andun yung ego ni Mirage na kampiyon na ako, 'di ba? Andun na yung ego niya na ayaw na niyang bigyan yung sarili niya ng option na matalo. So gusto niya paangat na lahat. So then si MandaBaliw given kasi sa kanya na ganito yung gagawin niya. 'Di ba? Unless gumawa ng bago si MandaBaliw sa sa battle na to. Pero mas kaabang-abang kasi yung ipapakita ni Mirage eh. Kasi ano pa yung kayang ipakita ni Mirage na hindi niya pa napapakita sa mga past battles niya. Yun, ganun na lang yung explanation ko. So, Mirage ako sa lineup na to. Sa matchup na to, MandaBaliw versus Mirage. I'll go with Mirage. So, tatlo na yung napipili natin. Bine-breakdown natin siya on paper. So, 30, Ruffian, Mirage. So, 2-4-2 tayo. Cripply Topper, Slack 1 K-Ram. Isa rin tong mahirap na battle. Kasi Slack 1, alam naman natin na sobrang nag-improve yung returns ni Slack 1 ngayong taon. 'Di ba? Walang nag-expect sa kanya na aabot siya sa semis. Ito real talk guys, real talk. Na tayo? Nilapitan ko si Slack 1. Kilala naman ako ni Slack, nagkakausap naman kami ni Slack, pero yun napanood ko yung laban niya sa Universikulo, laban niya kay Class G. Nilapitan ko si Slack noon, sabi ko puta, kinatay mo si Class G doon. So, yun, sabi niya, hindi, napag-aralan lang. Humble eh. Shout kayo, Slack 1. Shout out. Then, yung laban niya naman kay Ruffian, puta. Wala rin nag-expect sa kanya na, alam mo yun, karamihan. Ang dami nag-expect na Ruffian versus GL daw, sa finals. Wala nag-expect kay Slack 1. Pero, props kay Slack 1 kasi pinatunayan niya. Pinataob niya yung dalawang kampiyon, guys. Diba? Pinataob ni Slack 1 yung kampiyon ng Pedestal Season 1. Pinataob ni Slack 1 yung kampiyon ng 1-up Season 1 din. Diba? Wala, men. So, napatunayan na ni Slack 1 yung sarili niya. Kaya, yung last na 2-4-2 ni Slack 1 tsaka K-Ram, hindi pa ganun kalakas si Slack 1 that time. So, I think si Slack 1 yung magbibigay ng mga technical dito, mga bara. Then si K-Ram mag-stick to sa style na meron siya, which is pagpapatawa. Pero kaya rin ni K-Ram sumabay sa technicalan eh. Ang pinakamalakas na K-Ram na napanood ko in terms of technical sa hindi jokes yung laban niya kay Six Threat. Alam mo yun, kung hindi si Six Threat yung kalaban niya, possible na nag-advance pa si K-Ram sa tournament na yun. Halimbawa, sabihin natin K-Ram versus Badang. Yun yung, hindi kasi naglaban na sila no? Diba, naglaban na sila. Sige, sabihin natin K-Ram versus Akata. Ito, mahirap yun. mahirap na mahirap na match up din yun. Pero, at some point, baka makalusot si K-Ram kung ganun yung
ganun yung dala niyang obra against Akata. Pero syempre, alam naman natin, iba rin yung Akata, di ba? Pero, yun lang naman. Balance yung ano na to, matchup na to, Slack 1 versus K-Ram. Sobrang balance. So, sana lang walang mag-choke. Kasi, if mag-choke sila, Cripply Topper, kakainin kayo ng buhay na ito. Itong dalawang to. Di ba? Cripply to, tangina, pagbabalik ni Topper, men. Ang pagbabalik ni Topper. Pero ito, Slack 1 K-Ram muna tayo. Sobrang balanse nito. Depende kung feeling ko naman hindi to magi-stick sa more on hindi naman to magi-stick sa mga pataw. Gagawin nilang balance ito. Technical at ano talaga to. Bars per bars, jokes by jokes. Balance ito. Real talk. Ito yung nakikita kong balance na match-ups na tandem, no? Slack 1 K-Ram. Balance, sobrang balance nito. Cripply Topper, puta. Kikain ko yung kayo nito. No, ayun yung masasabi ko. Kikain ko yung kayo nito. Clowning, no? Tatalunin kayo nito sa clowning. Sabihin natin, sige, nagbigay ng seryosong round sila Slack 1 tsaka si K-Ram. Magre-rebat lang to ng ganito, ganyan. 'Di ba? Basag agad yung yung buong round. Or sabihin natin nagbigay ng balancing atake yung Slack 1 K-Ram, 'di ba? Ganon din, re-rebatan ka pa rin ng ng gagaguhin ka pa rin, kikain ko yung pa rin kayo. So eto, on paper malakas yung Slack 1 K-Ram, pero since kilala ko tong Cripply Topper sa kung paano lumaro, I'll go with them, no? Kasi well-rounded tong MC, yung dalawang MC na to, itong team na to, itong City. Sobrang tsaka alam na gamay na nila yung gamay na nila yung tawag dito. Yung isa't isa kasi tagal na nila magkasama, 'di ba? Pero isa sa mga gusto ko rin na syempre 2x2 to. Ang pinaka titignan mo talaga diyan is yung chemistry. And feeling ko naman hindi nawala yung chemistry ng Cripply Topper. Unlike kila Slack 1 K-Ram na nung unang laban kasi nila ahon na 13 yun, 'di ba? May pagkapakapa pa noon no. Pero andun na rin naman yung yung chemistry nila, pero hindi pa ganoon ka pulido. So hoping na yung match up nila ay yung tandem ng Slack 1 K-Ram is mas nag-improve. Yun. Ato, ulitin ko lang, I'm expecting sa Slack 1 K-Ram na magbibigay sila ng balancing atake. Kasi isang technical, isang joker. Then, Cripply Topper, inaasahan ko naman dito na clowning yung atake nila. Pero at some point, syempre magbibigay pa rin to ng entertainment sa atin, jokes, and mga effective na punchlines pa rin. Pero more on Kenko yung magiging atake ng dalawang to sa sa preference ko lang. Kaya I'll go with Cripply Topper sa sa matchup na to. So Cripply Topper, Mirage, Raffian, 3D, Lipcram Sayad. Lipcram Sayad. Alam nyo na to Alam nyo naman na idol ko si Lipcram no? Isa sa mga idol ko si Lipcram. Then, si Sayad naman, itong mga past battles niya, hindi na ganun ka-consistent, di ba? Lumalaylay na. Ito, mabilis lang na review, no? Di ko pa napapanood yung laban ni Lipcram kay Sak, tsaka kay Yang Wan. Pero sa tingin ko malakas na pinakita ni Lipcram kay Yang Wan di ba? Kay Sak, gubat or pakusga na yung laban niya, I don't know. Pero sabi nila prepared na Sak daw yung lumaban kay Lipcram. Pero yun, ulitin ko lang nakakausap ko to si Lip, tinanong ko siya. Sabi ko, sino yung gusto mong makalaban? Sinabi niya talaga sa akin na gusto kong makalaban si Sak Maestro. Yun talaga yung pinaka gusto niya makalaban. And ayun, di ba? Binigay sa kanya at buti.
prepared na Sac Maestro daw. Yun, nababasa ko lang sa comment. Nababasa ko lang. Yun. Ano pa? Lipcram, sobrang nag-improve na rin no? Sobrang nag-improve na rin si Lipcram sa battle rap career niya. And lalo na nung isa buhay run niya. Tain ang lakas talaga ni Lipcram doon. Lakas niya doon, men. Then si Sayad, prepared na Sayad. Horrorcore na Sayad. Technical na Sayad. Ano pa? Yung mga nasabi ko, yun yung style ni Sayad, men. Pero, sabi ko nga, sa mga past performance ni Sayad, hindi na kasi siya ganun ka-consistent. So, possibly, parang inaasahan mo na no? Inaasahan mo na lang. Actually, tama yung yung linya ni Mot, no? Parang ang pinupusta na lang sa'yo. Hindi ko alam kung ito yung exact term ni Mot dun sa line niya, no, na parang ang pinupusta na lang sa iyo is kung magcho-choke ka ba o hindi. So ganoon na lang So, nung nalaman ko 'yon, sabi ko at some point may punto, no. So ngayon para sa akin, yun na lang din yung titignan mo sa battle na 'to kasi if prepared na Sayad to, feeling ko feeling ko may pang naman si Lipcram dun may pang kontra siya doon. Parang syempre ang ine-expect ni Kairam dito is yung prepared na Sayad, hindi yung magchuchok na Sayad, 'di ba? So syempre kailangan ni Lipcram lakasan yung mga sulat niya. Pero wag sana makaapekto kay Lipcram yung battle niya kay Yang 1, battle niya kay Sax. Syempre dikit-dikit 'yun So sana hindi nauubusan hindi naubusan si Lip dito ng mga verses against Sayad. At ayun, Lipcram tangina pinataob nga niya si GL 'di ba? So kayang-kayang sumabay ni Lipcram kay Sayad, no. Pero ang tanong, ito talaga yung tanong prepared ba na Sayad yung haharap kay Lip? 'Di ba? Kasi if ever na prepared na Sayad to, yung katulad ng Sayad na lumaban kay Tweng, gagi may tulog si Lip doon, men. O kaya yung Sayad na ayoko yung performance ni Sayad against Mot kasi round 1 lang para sa akin yung malakas niya doon, pero nawala rin. Ayun lang, yung Sayad na lumaban kay Tweng nung Ahon 12, baka may tulog si Lipcram dito. Pero ayun, sabi ko nga sa inyo, isang mabilis na lang na review sa lineup na to, sa matchup na to. Lipcram ako dito. So Lipcram, Cripply Topper, Mirage, Ruffian 30, yun na yung mga napipili natin. Shernan Pistol. Fuck. Gaging hirap ng Shernan Pistol. Hindi ko pa napapanood yung unang unang laban nila Sabi nila naglaban na daw to 'di ba? Kaya nga may nakalagay dito part 2. So sinearch ko 'yon. Hindi ko pa napapanood yun, yung Shernan Pistolero. Hindi na tama ba? O alam ko hindi ko pa napapanood yun Pistolero kasi alam naman natin na ano yung kayang gawin nito Si Shernan naman, alam din natin kung ano yung kayang gawin nito. Kayang magrebat ni Pistol, kayang magrebat ni Shernan, kayang magpatawan ni Shernan, kayang magpatawan ni Pistol, kayang sumabay ni Pistol sa technicalan. Si Shernan technical din sumulat. Itong match-up na to, pwedeng promo to 'di ba? Pwede siyang promo. Pero ito kasi yung battle na malayo na yung narating ng dalawang MC na to, which is Shernan nagkampiyon na sa 2x2. Si Pistolero naman, dalawa na rin yung kampiyonato. Kumugan Season 1 tsaka Isabuhay 2022. So, labanan to ng dalawang kampiyon, and pagalingan na lang kung paano nyo bubutasan ng isa't isa kasi 3GS parehas.
So, syempre, maglalabasan ng ano yan, maglalabasan ng angulo about 3GS. So, ang gusto ko lang kay Pistol kapag ano eto ano na, sabihin ko na sa inyo. Kapag si Pistol umatake ng seryoso, pag si Pistol umatake ng personal, I'll go with Pistolero sa battle na to. And sa tingin ko, si Shernan is, sa tingin ko, based sa napanood kong laban niya kay Sinyo, feeling ko, magiging ganun pa rin yung performance ni Shernan 'di ba? Na malakas naman yung laban ni Shernan kay Sinyo 'di ba? Malakas naman 'yun. So sa tingin ko ganun pa rin yung magiging sulat ni Shernan, no, balanse sa jokes, sa mga bars, balanse. Pero si Pistolero, isa to sa mga unexpected lumaro 'di ba? Kumbaga, hindi mo ine-expect na magagawa niya ng punchline 'yun. Masusulat niya yung ganong klaseng bagay, 'di ba? So mahirap mang pumili, pero I'll go with Pistolero dito kasi mas nakikita ko na mas malawak yung pag-iisip niya, mas na-deliver niya yung mga verses niya, especially tawag dito, especially mga personals, no? Mas na-deliver niya yun ng maayos, kaya Pistolero ako dito. So ayun, Pistolero, Lip Cram, Creepy Topper, Mirage, Ruffian, 3D. So Tipsy Deep Ruse. Tipsy Deep Ruse. Unang-una, props kay Pruz kasi strength niya talaga dito is multis, ano pa? Hindi na wala kasi mga multis ni Pruz kaya ayun, tas mga punto, mga jokes, 'di ba? May napatawa rin si Pruz, no? Pero sana, no, si Pruz sa mga hindi nakakaalam, siya po yung kalahati ng kampiyon ng 2x2 2013, which is yung Team Iron, 'di ba? So, yun lang, nasabi ko lang. Sa tingin ko, yung magiging panlaban ni Fruz dito is yung multis niya, yung mga jokes niya. I think ayun lang Medyo nakukulangan pa kasi ako kay Fruz when it comes to angles, no? Yung mabubutasan niya yung kalaban niya ng effective. Yun pa yung nakukulangan ko kay Fruz. Pero yung multis, mamamangha ka sa multis ni Fruz. Then yung mga jokes niya na hindi mo alam na makikinig ka no? Makikinig ka tapos bigla kang tatawa kasi hindi mo in-expect na joke yung yung pinaka-punchline. So, ayun. Kay Tipsy D, tangina, meron pa ba tayong kailangan sabihin kay Tipsy D? Tipsy D na yan, men. Ano ba? Wala akong ma-explain kay Tipsy D sa laban niya kay Fruz. Pero nakikita ko talaga na lamang si Tipsy D dito when it comes to bars, no? When it comes to bars, Tipsy D yun. So I think ayun lang. Tsaka mabibigat na punchline. Mga wordplay, 'di ba? Mga wordplay, mga nameplay. Ayan, dun na lalamang si Tipsy D sa style na 'yon. So ayun, maikli lang din. I'll go with Tipsy D sa na to. Sa matchup na to. So, ayun na, Tipsy D, Pistolero, Lip Cram, Creepy Topper, Mirage, Ruffian, 3D. So sila yung mga napili ko sa day 1. Then main event, Shei, EJ Power. Hindi ko alam bakit pinag-match up to Sobrang kakaiba ng match up na to. Kasi si Shei, alam naman natin kagagaling lang niya sa battle kay
6th threat sa semis ng Matira Mayaman. So, akala ko hindi na siya babattle. Diba? Pero ito, nagulat ako, nilabas yung poster, puta may Shei. Tapos EJ Power naman, galing siya sa talo against GL naman, sa semis din. Putang ina, pares pala tong, ayun nga, no? Pares silang semifinalist ng magkaibang liga. Tapos, same din ginanap. September 21. September 21 o 28, I don't know eh. Same ginanap to, diba? Yung, wow. So, feeling ko magkakaroon ng angulo about doon, no? Na same day, ginanap yung event. Same silang talo sa semis nila. Di ba? So, feeling ko may ganong concept, may ganong may ganong angulo na masisilip. Ako nga, nasilip ko yung ganong angulo. Sila pa kaya na mga battle MC, di ba? So, sa tingin ko lang meron. Okay. Ang hirap. Pero either way yung battle. Pwedeng Shei, pwedeng EJ Power. So, ganun ko siya. Ganun siya. Tangin, ang hirap kasi medyo napaisip lang ako na yun nga, galing nga si Shea sa semis ng Matira Mayaman, then galing din si EJ Power sa semis ng Isa Buhay, which is parehas tournament. Then parehas ginanap yung event na to, magkaibang venue lang, magkaibang lugar lang. So di ko alam bakit pinag-match up to. Baka pinag-match up to kasi parehas silang semifinalist ng dalawang magkaibang liga. I don't know eh, pero sabi naman ni Boss Arik sa post niya, ito lang yung mga available na battle MC sa ganitong date. Shei, kampiyon ng 2018 Isa Buhay, kampiyon ng 2012 2x2. 'Di ba? Ganon yung nasa likod ng pangalan ni Shei. EJ Power, alam na naman natin si EJ Power, naging active siya nitong mga nakaraang taon, 'di ba? Naging active siya, balik battle rap siya. Yung laban niya yung laban niya kay Romano yung pinaka nagustuhan ko eh. Sa ngayong taon na, laban niya naman kay Abra last year, medyo nakulangan ako doon. Then biglang laban niya kay Poison sa first round ng Isa Buhay, which is kaakampiyon lang ni Poison 13 sa Blackout, 'di ba? Kaakampiyon lang ni Poison 13 sa Blackout. EJ Power agad, which is bang tinalo ni EJ. Round 2 Romano, which is semifinalist naman ng finalist ng 2015 Isa Buhay. To be honest, ang gusto ko, ito nasabi ko na to eh. Ang gusto ko harap sa finals semifinals that time is Surgenio versus Romano. Pero pucha, ginulat ako ni EJ Power sa performance niya against Romano. 'Di ba? Hindi siya nagpadaig. So, kung gagawin ulit ni EJ Power yung ganon, pero hindi, i-Shei lang naman to eh, no? Hindi naman kumbaga, hindi naman ganun yung energy ni Shei, no? Kung paano siya bumatel, hindi naman tulad ng kay Romano na namimisikal, 'di ba? 'Yun yung ibig kong sabihin. So, either way yung battle, men. Either way. So, hindi ko alam kung magiging strict sila dito sa oras kasi syempre alam naman natin Shei na overtime, 'di ba? Si EJ Power naman on time naman to palagi. Disiplinado naman. Pwede kong ibigay kay EJ Power yung boto ko dito. Pero hindi ako maugulat kung si Shei yung mananalo. So, ganun ko siya, 'di ba, nakikita.
Hirap pala mag-review ng ano, ng match I mean na poster. Kasi on paper mo lang siya i-review, hindi mo siya re-reviewin as battle eh. Kumbaga kukuha ka talaga ng references mo para mapag-match up mo yung mga MC na to. So ayun, Shay, EJ Power, isa rin to siguro sa mga masasabi ko na on preference na battle. Kung natripan mo yung style na pinakita ni Shay, kung natripan mo yung writtens na pinakita ni Shay, syempre siya yung iboboto mo. Kung natripan mo naman yung mga punto, kung natripan mo naman yung performance ni EJ, kung natripan mo na or kung naisip mo na mas malakas yung EJ na to laban niya dun sa performance niya kay GL sa semis, pwede mong ibigay kay EJ Power, diba? So on preference talaga yung nakikita kong nakikita kong match up dito. So yun nga, sabi ko nga on preference, I'll go with EJ Power. Kasi mas gusto ko sumulat si EJ Power eh. Mas gusto ko yung mga handa niya, mas gusto ko yung mga angles na nakikita niya. Mas gusto ko yung kung paano niya i-deliver yung mga punches niya. Yun. Kung ano yung style ni EJ Power, mas gusto ko yun compare or versus sa style ni Shay. Props kay Shay. Hindi ko siya dinidisregard, pero sabi ko nga on preference, I'll go with EJ Power sa match-up na to. Okay, so yun, day 1 kompleto na natin, and sana nagustuhan nyo yon. Yung day 2, yung kabila, siguro bukas na lang kasi anong oras na. So EJ Power, Tipsy D, Pistolero, Lip Cram, Cripply Topper, Mirage, Ruffian, 3D. So sila yung mga nakikita kong mag-stand out sa battle na to, sa match-up na to, sa day 1. So tignan natin kung tama ako doon. Hoping no na predict natin yung match-up sa day 1. So sa day 2, bukas na lang guys, kasi medyo madaling araw na, may pasok pa ako bukas. So pag uwi galing trabaho, review ulit natin yung poster na to. So day 2 coming up next. So shoutout kay Momoring 3374. Sana nagustuhan mo yung pag-review ko sa day 1 pa lang, no? So kita-kits tayo sa next na review, at syempre yung day 2 yun. Peace out.